Isang matinis na tunog ng doorbell ang bumasag sa tahimik na hapon sa Villa Esmeralda. Napangiti si Althea habang naglalakad patungo sa pinto. Kanina pa niya inaasahan ito. Malamang ay ito na ang huling delivery para sa gaganaping party mamayang gabi. Isang granding selebrasyon para sa dalawang importanteng okasyon. Ang ika-5 anibersaryo ng kasal nila ni Marco at ang ika-60 kaarawan ng kanyang ama, si Don Eduardo Reyes. Pagbukas niya ng pinto, isang delivery man na nakauniporme ang sumalubong sa kanya. May hawak na isang malaking kwadradong kahon na binalot sa mamahaling itim na papel at may eleganteng silver na ribbon. Walang logo ng kahit anong flower shop o gift store. Walang card. "Ma'am Althea Santiago?" tanong ng lalaki. "Ako nga," sagot ni Althea. Ang nangiti ay napalitan ng bahagyang pagtataka. "Pinapabigay po, ma'am." Iniabot nito ang kahon at isang digital pen para sa kumpirmasyon. Pumirma si Althea at kinuha ang kahon. Magaan ito para sa laki nito. Nang isara niya ang pinto, tiningnan niyang muli ang regalo. Walang pangalan ng nagpadala. Siguro galing kay Marco. Naisip niya, isang maagang anniversary gift? Mahilig talaga sa sorpresa ang asawa niya. Napangiti siyang muli sa isiping yon. 5 taon. 5 taon ng isang halos perpektong pagsasama. Si Marco Santiago, ang gwapo at ambisyosong arkitekto na pinakasalan niya, ay hindi lang niya asawa, kundi matalik na kaibigan at partner sa lahat ng bagay. Dinala niya ang kahon sa loob, patungo sa kanilang malawak na sala. Habang dumadaan sa pasilyo, napahinto siya sa tapat ng kanilang master's bedroom. Nakasabit sa isang manikin sa sulok ang kanyang wedding gown na ipinalabas niya mula sa imbakan para sa araw na ito. Isang paalala ng araw na ipinangako nila ang walang hanggan sa isa't isa. Naalala niya ang init ng mga kamay ni Marco habang isinusuot nito ang sing-sing sa kanyang daliri, ang pangako sa mga mata nito na siya lang ang mamahalin habang buhay. Umupo si Althea sa isa sa mga plush na sofa. Ipinatong ang misteryosong kahon sa center table na gawa sa salamin. Dahan-dahan niyang tinanggal ang silver na ribbon at maingat na pinunit ang itim na pambalot. Isang simpleng puting kahon ang nasa loob. Nang buksan niya ang takip, ang unang nakita niya ay isang tumpok ng mga litrato, nakaharap. Kinuha niya ang nasa ibabaw. Isang lalaki, isang babae, magkayakap sa isang beach, ang papalubog na araw ang kanilang background. Masaya sila, masyadong masaya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang paghinga niya'y tila na hinto. Si Marco, ang kanyang Marco. Ngunit ang babae, hindi niya kilala. Bata ito, maganda. At ang paraan ng pagtingin nito kay Marco ay puno ng pagmamay-ari. Hindi ito isang simpleng kaibigan. Hindi ito isang kasamahan sa trabaho. Ang init ng kanilang mga katawan, kahit sa litrato lang, ay ramdam na ramdam. Nanginginig ang mga daliri ni Althea habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga sumunod na litrato. Bawat isa ay tila isang punyal na mas malalim ang pagbaon sa kanyang puso. Isang larawan sa loob ng isang mamahaling restaurant, nagtatawanan. Ang kamay ng babae ay nakahawak sa pisngi ni Marco. Isa pa sa lobby ng isang hotel, ang mga labi ni Marco ay nasa leeg ng babae at ang ngiti ng babae ay puno ng pang-aakit. Ang huling larawan, isang selfie. Si Marco ay nakayakap sa babae. Pareho silang nasa kama. Ang mga mata ay nakapikit na tila bagong gising. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatago, purong pagtataksil. Parang may humampas sa kanyang dibdib. Isang malakas na hampas na nagpapahirap sa kanyang huminga. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Sino ito? Paano? Bakit? Sa ilalim ng tumpok ng mga litrato, may isa pang papel. Hindi ito litrato, isang dokumento. Kinuha niya ito. Ang mga daliri niya'y nanlalamig at nanginginig. Ito ay isang birth certificate. Nakapangalan kay Bea de la Cruz
At ang pangalan ng ama? Eduardo Reyes. Bumagsak ang litrato ni Marco at ng babae sa sahig. Gumulong ang puting kahon. Napahawak si Althea sa upuan. Pilit na inuunawa ang nakita. Bea de la Cruz, kapatid niya sa ama. Ang babaeng kinakasama ni Marco ay ang kanyang kapatid. Ang mundo ni Althea ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang siya niloko ng asawa, niloko rin siya ng kanyang ama. At ang babaeng gumulo sa buhay niya ay may karugtong ng dugo ng kanyang pamilya. Isang butil ng luha ang unti-unting pumatak sa kanyang pisngi. Kasunod ang isa pa at isa pa. Nagsimula itong dumaloy, mainit at maalat, habang ang sakit sa kanyang dibdib ay tila walang katapusan. Napayuko siya. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa birth certificate, na tila ito ang nag-iisang bagay na totoo, sa mundong biglang naging isang malaking kasinungalingan. Ilang minuto siyang nanatili sa posisyon na yon, tila isang rebulto na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga luha ay naubos at napalitan ito ng isang matinding pait. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa salamin na nakaharap sa kanya. Ang babaeng nakikita niya ay basag. Ngunit sa likod ng basag na imahe, may isang apoy na nagsisimulang magliyab. Ang kirot ay naging galit. Ang galit ay naging determinasyon. Wala ng luha, wala ng sakit. Tanging lamig na lang ang kanyang naramdaman. Inabot niya ang kanyang cellphone sa side table. Ang kanyang mga daliri na kanina'y nanginginig ay ngayon ay matatag. Dinial niya ang numero ng kanyang personal assistant. "Hello, Joanna?" Malamig na sabi ni Althea. Ang boses ay kalmado na parang walang nangyari. "I need you to prepare a presentation. Tonight, for the party." Natahimik sa kabilang linya. "Anong presentation, ma'am?" Tanong ni Joanna halatang nagtataka. Ngumiti si Althea, isang nanangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto kong malaman ng lahat. Lahat. Ang regalo ko para sa kaarawan ng papa at para sa anniversary namin ni Marco." Tumayo siya, humarap sa bintana at tiningnan ang papalubog na araw. Mamayang gabi. Bulong niya sa sarili, hindi na para kay Joanna, kundi para sa kanyang sarili. Lahat sila makakatanggap ng isang maling regalo. At ito ay magiging isang gabing hindi nila malilimutan. Hapon na. Naghahanda na ang buong bahay para sa party. Abot-abot ang mga caterer, event stylists, at assistants na naglalagay ng finishing touches sa hardin at sa loob ng Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ay puno ng buhay, puno ng kagalakan, isang stark na kaibahan sa bagyong nagniningas sa loob ni Althea. Inayos niya ang kanyang simpleng black cocktail dress. Sa harap ng salamin, wala siyang makitang bahid ng sakit o galit sa kanyang mukha. Nasanay na siyang itago ang kanyang tunay na damdamin sa likod ng isang perpektong ngiti. Ito ang natutunan niya bilang anak ng isang Reyes at asawa ng isang Santiago. Panatilihin ang imahe, anuman ang mangyari. Pero ngayon, hindi lang imahe ang pinoprotektahan niya. Ito ay isang maskara, isang perpektong maskara para sa isang perpektong trahedya. Narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco sa driveway. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging naging reaksyon niya. Tamang-tama. Dumating na ang bida sa sarili niyang palabas. Kinuha niya ang cellphone na kanina pa nakapatong sa kanyang bedside table. Isang notification mula kay Joanna. "Presentation ready, ma'am. Double-checked everything. Just give the signal." Malamig siyang nag-type ng reply. "Good. See you there." Paglabas niya ng kwarto, naabutan niya si Marco sa sala. Kakapasok pa lang. May hawak itong bouquet ng white roses, ang paborito niya. Suot pa nito ang kanyang business attire, halatang galing sa opisina. "Sorry, love," bungad ni Marco. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pagod, pero may halong pananabik. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi.
traffic talaga. Ang daming inaayos sa office bago matapos ang araw. Ngumiti si Althea. Isang perpektong nangiti. Okay lang, Marco. Ang importante, dumating ka. Inabot ni Marco ang mga rosas. Happy anniversary, my love. 5 years. Still feels like yesterday. Kinuha ni Althea ang mga bulaklak. Ang bawat talulot ay tila nagtatago ng tinik. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na ipukpok ang mga rosas na yon sa mukha ni Marco. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging siya. Ang Althea na kilala ni Marco. Thank you, Marco. Sagot niya. Ang boses ay matamis at puno ng pagmamahal. Ang ganda nila. Hinalikan niya si Marco sa labi. Isang halik na hindi nakarating sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bahagyang pag-urong ni Marco. Tila nagtataka sa init ng kanyang halik. Siguro ay nasanay na ito sa isang malamig na asawa. O siguro ay nakokonsensya ito. Kailangan mo nang maghanda. Sabi niya, tinuro ang direksyon ng hagdan. Marami ng bisita ang dumarating. Ayokong malate tayo sa birthday ng papa mo. Bumuntong hininga si Marco. Oo nga pala. Malapit na rin matapos ang project ko sa Makati. Finally, may oras na ako para sa'yo. Talaga? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Marco. Magkakaroon ka na ng mas maraming oras para sa ating pamilya? Oo naman, love. Siyempre, sagot ni Marco. At muli ay may bahagyang pag-urong sa mga mata nito. Nahalata ba niya ang diin sa salitang pamilya o guni-guni lang niya? Mabuti naman, ani Althea. Dahil ang pamilya Marco ay ang pinakaimportante sa lahat. Ang pundasyon ng lahat. Naglakad siya patungo sa minibar. Kumuha ng isang baso ng tubig. Gusto mo ng alak? Pang-alis pagod? Naku, hindi na love. Mag-aayos na ako. Sagot ni Marco. Gusto kong maging presentable sa harap ng daddy mo. Alam mo naman si Don Eduardo. Perfectionist. Nakangiti si Althea habang pinagmamasdan si Marco na umakyat ng hagdan. Ang pagod sa mukha nito. Ang nangiti nito na puno ng pagkukunwari. O Marco, kung alam mo lang, pumunta si Althea sa kanilang master's bedroom kung saan naroon pa rin ang wedding gown. Kinuha niya ang itim na vest na nakasabit sa likod ng pinto, ang paboritong suot ni Marco sa mga formal event. Marco? Tawag niya. Bumukas ang pinto ng banyo. Yes, love? Naiwan mo ang vest mo. Sabi niya, inilapag ang vest sa kama. Suotin mo ito mamaya. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kakagwapo. Kung gaano kakaswerte ko na maging asawa. Naglakad siya palapit kay Marco. Hinaplos ang pisngi nito. Ang kanyang nangiti ay malalim. Punong-puno ng matamis na lason. At gusto kong makita ng lahat kung gaano kakaswerte na maging bahagi ng pamilya Reyes. Muli ay bumalik ang pagtataka sa mga mata ni Marco. Ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay iniisip na naglalambing lang ang asawa niya. Okay, love. Mag-aayos na ako, sabi nito. At isinara ang pinto ng banyo. Bumalik si Althea sa sala, naupo sa sofa, at tiningnan ang puting kahon na ngayon ay nakatago na sa ilalim ng center table. Ang mga litrato sa loob nito ay patuloy na nagliliyab sa kanyang isipan. Ang birth certificate, Bea de la Cruz. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. Malapit na. Konting tiis na lang. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang notification. Hindi ito galing kay Joanna. Hindi ito galing sa kahit sinong kakilala niya. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. Handa ka na bang makilala ang kapatid mo? Kasama ng text message ay isang larawan. Isang selfie ng isang babae. Ang babae sa mga litrato kasama ni Marco. Ang nangiti nito ay puno ng katuwaan, halos mapanukso, habang nakatayo sa harap ng malaking gate ng mismong venue kung saan gaganapin ang birthday party ng kanyang ama. Si Bea de la Cruz, naghihintay. Naramdaman ni Althea ang paglamig ng buong katawan
niya. Hindi lang ito plano ni Bea para sirain ang kasal niya. Ito ay isang plano na may mas malalim na ugat. At ang Bea na yon, ang Bea na nagpadala ng text message ay nagpapahayag ng isang laro. Nagpakawala ng isang marahan at malamig na pagtawa si Althea. Laro? Sige, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa litrato ni Bea. Lalaruin ko. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang sa ilaw ng chandelier at palamuti. Ang mga bisita, pawang mga respetadong personalidad sa mundo ng negosyo at lipunan, ay naglalakad sa paligid. May hawak na champagne at nakikipag-usap ng mahina. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, isang perpektong backdrop para sa isang perpektong pamilya. Nakasuot si Althea ng isang emerald green gown na gawa ng isang sikat na designer. Elegante siya at ang kanyang nangiti ay walang bahid ng anumang problema. Sa tabi niya, si Marco ay nakasuot ng itim na tuxedo, ang kanyang paboritong vest, at sa mata ng sinuman, sila ay isang magandang couple, ang epitome ng tagumpay at pagmamahalan. Ngunit sa ilalim ng ngiti ni Althea ay may isang napakalamig na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamanman. Hinihintay niya ang kanyang kapatid. Maya-maya, nakita niya ito. Pumasok si Bea sa function hall, nakasuot ng isang simpleng puting cocktail dress, ngunit ang kanyang presensya ay malakas. Sinalubong siya ni Marco sa pintuan at sa isang iglap, nagpalitan sila ng isang sulyap na puno ng pagmamay-ari. Nakaramdam si Althea ng isang matinding kirot, ngunit mabilis niya itong itinago. Pumunta si Bea sa isang mesa malapit sa stage kung saan nakaupo si Don Eduardo Reyes, ang kanyang ama. Lumapit si Marco sa kanila, bumulong kay Bea at bahagyang ngumiti. Ang pamilyang ito, ang pamilyang nabuo sa kasinungalingan. Tumingin si Althea sa kanyang ama. Nakaupo si Don Eduardo sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga mahal sa buhay at mga kaibigan, masaya at proud. Kung alam lang niya kung anong regalo ang naghihintay sa kanya. Dumating ang tamang oras. Inanunsyo ng MC ang segment para sa mga speeches at toasts. Lumakad si Althea patungo sa stage, ang kanyang mga yapak ay matatag at may kumpiyansa. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at malambing. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa napakahalagang gabing ito, hindi lang para sa ika-5 anibersaryo ng kasal namin ng aking asawa, si Marco. Huminga siya ng malalim at ang kanyang ngiti ay bahagyang kumislap. Kundi para rin sa kaarawan ng pinakamamahal kong ama, si Don Eduardo Reyes. Happy birthday, Papa! Nagpalakpakan ang mga tao. Nilingon niya si Marco at si Bea na magkatabi, ang kanilang mga mukha ay nakangiti. Ngunit bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang, patuloy ni Althea, ang kanyang boses ay naging bahagyang mas seryoso. Nais ko sanang ibahagi ang isang regalo na aking natanggap ngayong araw. Isang regalo na nagpapakita ng tunay na kulay ng ilang taong mahalaga sa buhay ko. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Bahagyang nagtaas ng kilay si Don Eduardo. Naramdaman ni Marco ang isang kaba at mabilis siyang lumingon kay Bea. Joanna! Tawag ni Althea. Tumango sa kanyang assistant na nasa control booth. Biglang dumilim ang buong ballroom at ang spotlight ay tumutok sa malaking LED screen sa likod ng stage. Ang unang imahe na lumabas ay ang litrato ni Marco at Bea na magkayakap sa beach. Ang sunset ang background. Nagulantang ang buong venue. May isang malakas na sigaw mula sa isang babae. Narinig ni Althea ang pagbagsak ng isang baso ng champagne. Nakita niya ang mukha ni Marco, namutla. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng pagkabigla at takot. Ang kamay nito ay napahawak sa kamay ni Bea. Sumunod ang mga larawan. Ang isa sa restaurant, ang isa sa Hotel Dababi
Si Marco ay hinahalikan si Bea sa leeg. Ang huling larawan, ang selfie nila sa kama. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga salita ng pagkagulat at pagkadismaya. Ngunit walang nakarating sa kanya. Nakatutok ang kanyang paningin kay Marco at Bea. Ang ganda ng mga larawan, hindi po ba? Sabi ni Althea, ang kanyang boses ay tila isang matalim na yelo. Lahat sila ay nagpapakita ng isang pag-ibig na tila perpekto. Isang pag-ibig na itinago sa loob ng ilang panahon. Althea, ano yan? Bulong ni Marco. Lumapit sa stage. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Stop this! Ngayon na! Ikinumpas ni Althea ang kamay niya para pigilan si Marco. Hindi pa tapos, asawa ko. Hindi pa. Dahil ang regalo ko ay hindi lang para sa ating anibersaryo. Ito ay para rin sa kaarawan ni Papa. Pinindot ni Joanna ang isang button. Sa screen, lumabas ang isa pang imahe, isang birth certificate. Bea de la Cruz. Malakas na basa ni Althea, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ipinanganak noong Pebrero 14, 1998. Pangalan ng ina, pangalan ng ama. Nilingon niya ang kanyang ama, si Don Eduardo Reyes, na ngayon ay nakatayo na, ang kanyang mukha ay namumutla at nanlalaki. Pagkatapos ay tiningnan niya si Bea, na ngayoy blanko ang mukha, tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Eduardo Reyes. Pagpapatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pangalan ng ama ay Eduardo Reyes. Isang malalim na paghinga ang narinig sa buong hall. Tila may nakalimot huminga. Kaya ngayon, sabi ni Althea, nilingon si Bea na ngayon nakatingin sa kanya nang may halong gulat at galit. Nais kong ipakilala sa inyong lahat ang maling regalo para sa kaarawan ng Papa. Ang regalo na dapat sana ay nanatiling sikreto. Ang aking kapatid na babae. Althea! Sigaw ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, napahawak siya sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang umubo, malakas, at unti-unting bumagsak. Daddy! Sigaw ng mga miyembro ng pamilya. Nagsimulang magtakbuhan ang mga bisita. Ang lahat ay gulat at nag-aalala. Ang eleganteng gabi ay naging isang eksena ng kaguluhan. Tumakbo si Marco palapit kay Don Eduardo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Si Bea naman ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Althea. Puno ng matinding galit. Ngunit si Althea ay nakatayo pa rin sa stage, kalmado. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. Tiningnan niya si Marco, pagkatapos ay si Bea. At sa gitna ng kaguluhan, habang dinadala ng paramedic si Don Eduardo sa labas, bumulong si Althea, sapat lang para marinig ni Marco at Bea. Ang party ay nagsisimula pa lang. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga monitor sa ospital ang sumalubong kay Althea. 2 araw na ang nakalipas mula sa gabing iyon. 2 araw ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Nasa isang private room sa St. Luke's Medical Center, si Don Eduardo. Stable na raw ang kondisyon nito, sabi ng doktor. Ngunit kailangan pa ring bantayan. Nagkaroon ito ng mild heart attack na trigger ng matinding stress at emosyon. Naglakad si Althea sa pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Nakita niya ang kanyang tita Elena, kapatid ng kanyang ama, na nagbabantay sa labas ng pinto. Nang makita siya nito, ang mukha ng matanda ay napuno ng pagkadismaya. Anong ginagawa mo dito, Althea? Malamig na tanong nito. Gusto kong makita si Papa. Simpleng sagot ni Althea. Para ano? Para tapusin ang sinimulan mo? Mapait na sabi ng kanyang tiyahin. Hindi kanya gustong makita. Hindi sumagot si Althea. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa salamin ng pinto ng kwarto. Sa loob, nakahiga ang kanyang ama. Nakatingin sa bintana. Tila malayo ang iniisip.
Nakita ni Don Eduardo ang refleksyon niya sa salamin. Sa isang iglap, dahan-dahan nitong ipinihit ang ulo palayo. Tinatalikuran siya. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Althea, ngunit hindi niya ito ipinakita. Tumango lang siya nang marahan at tumalikod na rin. Inaasahan na niya ito. Ito ang unang hakbang sa mahabang digmaan. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Althea, please, mag-usap tayo. Si Marco. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo. Ang itsura ay gusot. Ang mga mata ay namumugto. Halatang hindi ito nakakatulog ng maayos. Sinubukan itong lumapit, ngunit huminto si Althea at tiningnan ito nang walang anumang emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa ospital. Please, love, let me explain. Pagmamakaawa nito. Hindi ko sinasadya. Lahat ng ito, hindi mo sinasadya? Isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa labi ni Althea. Ang alin doon, Marco? Ang lokohin ako? O ang lokohin ako kasama ang sarili kong kapatid? Hindi nakasagot si Marco. Nagpatuloy sa paglakad si Althea. Nilampasan siya na parang hindi niya ito kilala. Hinabol siya ni Marco. Hinawakan ang kanyang braso. Althea! Mabilis na binawi ni Althea ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Don't you dare touch me! Mula ngayon, ang ugnayan na lang natin ay sa loob ng boardroom ng Reyes Corporation. Malinaw ba? Tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Kinabukasan, sa ika-40 palapag ng Reyes Tower sa Makati, ang tensyon sa loob ng boardroom ay halos nahihipo. Ang lahat ng miyembro ng Board of Directors ay naroroon, kabilang si Marco, na nakaupo sa tapat ni Althea. Nang pumasok si Althea, nakasuot ng isang navy blue power suit, ang lahat ay natahimik. Umupo siya sa kanyang pwesto, sa tabi ng bakanting upuan ng kanyang ama, at inilapag ang kanyang tablet sa makintab na mahogany table. Good morning, bati niya. Ang kanyang boses ay profesional at kontrolado. I called for this emergency meeting for a very specific reason. Binuksan niya ang kanyang tablet at ipinroject ang isang dokumento sa malaking screen. As you all know, Marco Santiago is heading our biggest project to date, the Azure Sky Towers, a project that relies heavily on our company's reputation for integrity and stability. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. However, recent events have brought to light Mr. Santiago's unethical conduct that not only reflects poorly on his character, but also poses a significant risk to the brand and integrity of Reyes Corporation. This is a personal matter, sabat ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa galit at hiya. Is it, Mr. Santiago? Tanong ni Althea. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. When your actions caused the company's chairman to suffer a heart attack in front of our biggest investors and partners, it ceases to be personal. It becomes a corporate crisis. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang ibang board members ay napayuko. Iniiwasan ang tingin ni Marco. Therefore, pagpapatuloy ni Althea, I am officially moving to have Mr. Santiago suspended indefinitely from all his duties and projects, pending a full internal investigation into this matter. I believe it is in the best interest of the company to protect itself from further damage. Tumayo si Marco. Hindi mo pwedeng gawin to, Althea. This is my project, my career. You should have thought of that before you decided to sleep with my sister. Sagot ni Althea, ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Katahimikan. Walang nangahas na sumalungat kay Althea. Bilang anak ng chairman at isa sa mga may-ari ng pinakamalaking shares, ang kanyang salita ay may bigat. Isa-isang nagsitanguan ang mga board members bilang pagsang-ayon. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Umalis si Althea sa boardroom nang hindi na muling tinitingnan si Marco. Habang naghihintay ng elevator,
Nakita niya mula sa malayo si Bea na naghihintay sa labas, puno ng pag-aalala. Nang lumabas si Marco, sinalubong siya ni Bea, hinawakan ng kamay nito at may ibinulong. Ngumiti si Althea sa sarili. Hayaan silang magdamayan. Hayaan silang magkasama sa kanilang pagbagsak. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang email. Gumawa ng bagong mensahe. Ang recipient, marco@santiago@reyescorp.com. Walang subject. Walang laman ng body ng email. Pumindot siya sa attach file icon. Ang kanyang daliri ay mabilis na nag-navigate sa kanyang document folder. Ilang sandali lang, nakita na niya ang hinahanap. Isang PDF file na kanina lang ay ipinadala sa kanya ng kanyang abogado. Ang pangalan ng file, Divorce Petition Santiago PDF. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ito. Lumitaw ang file sa ilalim ng email, handa nang ipadala. Tinitigan niya ang pangalan ni Marco sa to-field, 5 taon. Isang pangalan na minsan ay nagdulot sa kanya ng kilig. Ngayon, wala na. Isa na lang itong pangalan sa listahan ng mga bagay na kailangan niyang tapusin. Pinindot niya ang send button. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Hindi ito hininga ng kaluwagan. Hindi rin ito hininga ng tagumpay. Ito ay isang hininga ng pagtanggap. Nagsimula na. At hindi na niya ito uurungan. "Sir," sabi niya sa kanyang driver na naghihintay. "Sa opisina ni Attorney Diaz." "Yes, ma'am," sagot ng driver. "At pakibilisan," dagdag ni Althea habang nakatingin sa bintana. Sa papalubog na araw sa ibabaw ng mga gusali ng Makati. Marami pa tayong kailangang gawin. Nakatayo si Bea sa bintana ng maliit na condo unit na tinitirhan niya kasama si Marco. Mula dito, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng Makati, kabilang na ang pinakamatayog sa lahat, ang Reyes Tower. Ang turing iyon, para sa kanya, ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang simbolo. Isang monumento ng buhay na ipinagkait sa kanya. Anong gagawin na natin ngayon? Ang basag na boses ni Marco ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakaupo ito sa sofa. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa tabi nito sa mesa ay ang cellphone nito, bukas sa email na ipinadala ni Althea. Ang divorce petition. Lumapit si Bea at umupo sa tabi niya. Marang hinaplos ang kanyang likod. "Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin to. Magkasama tayo." "Paano?" tanong ni Marco. Itinaas ang kanyang mukha na puno ng desperasyon. "Wala na, Bea. Sinira niya ako. Tinanggal niya ang proyekto ko. Ngayon, gusto niya akong hiwalayan. Paano tayo magsisimula?" Isang pamilyar na galit ang gumapang sa puso ni Bea. Siya. Palaging si Althea. Ang prinsesa na may hawak ng lahat, na kayang sirain ang buhay ng iba sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. "Hindi niya tayo masisira," mariing sabi ni Bea. "Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaksyon na yan." Ngunit habang tinitingnan niya ang wasak na anyo ni Marco, hindi niya maiwasang bumalik sa nakaraan. Sa pinagmulan ng lahat ng galit na ito. 10 taong gulang si Bea. Nakatayo siya sa labas ng isang malaking bakal na gate sa isang eksklusibong subdivision. Ang mga kamay niya ay marumi dahil sa paglalaro sa maalikabok na kalsada ng kanilang lugar. Sa pagitan ng mga rehas, nakita niya ang isang paraiso. Isang malawak na hardin, isang bahay na parang palasyo, at isang batang babae na kasing edad niya, nakasuot ng puting bestida, tumatakbo at nagtatawanan. Ang batang babae ay si Althea, at ang lalaking humahabol dito, kinikiliti ito hanggang sa mapahiga sa damuhan, ay ang lalaking nasa kupas na litrato na laging tinititigan ng kanyang ina bago matulog. Ang kanyang ama, si Eduardo Reyes. Biglang may isang magaspang na kamay ang humila sa kanya palayo. Ang kanyang ina. "Ano bang ginagawa mo dito?" Galit na sabi ng ina niya. "Halika na." "Pero Nay," sinabi ng halika na,
Hinila siya ng kanyang ina palayo sa gate, palayo sa magandang tanawin. Nang medyo malayo na sila, lumuhod ito sa harap niya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tingnan mo ako, Bea. Huwag na huwag mong kalimutan ang nakita mo. Ang bahay na yan, ang buhay na yan, dapat sa'yo yan. Inagaw nila yan sa atin. Itinuro nito ang direksyon ng bahay. At ang lalaking yan ang ama mo. Pinili niya sila kaysa sa atin. Tandaan mo yan. Palagi. Ang mga salitang yon ang naging lason na unti-unting kumalat sa kanyang puso sa paglipas ng mga taon. Lumipas ang mga taon. Ang kanilang buhay ay hindi bumuti. Ang kanyang ina ay nagkasakit. Sa isang maliit na kwarto sa isang pampublikong ospital, sa huling mga sandali nito, muling ipinaalala ng kanyang ina ang lason. Bea, anak. Hirap na sabi ng ina niya, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Huwag. Huwag mong hahayaan na maging ganito lang ang buhay mo. Kunin mo. Kunin mo ang dapat ay sayo. Nay, magpagaling po kayo. Umiiyak na sabi ni Bea. Ipinapangako mo sa akin, Bea, sabi ng kanyang ina. Ang mga mata ay nanlilisik kahit na nanghihina. I-promise mo sa akin, babawiin mo ang lahat para sa akin. Tumango si Bea. Ang mga luha ay bumabagsak sa kamay ng kanyang ina. Opo, Nay, pangako. Iyon ang huling salitang narinig niya mula sa kanyang ina, at ang pangakong yon ang naging Biblia ng kanyang buhay. Sa isang maliit na internet cafe, ilang taon pagkatapos mamatay ng kanyang ina, ginugol ni Bea ang gabi-gabi sa pag-aaral tungkol sa mga Reyes. Pinag-aralan niya ang bawat artikulo, bawat social media post. Doon niya nakita si Althea Reyes na naging Althea Santiago. At doon niya nakilala si Marco Santiago, ang gwapong arkitekto na tila perpekto ang buhay sa tabi ng prinsesa. Nakita niya ang isang butas, isang kahinaan. Nakita niya sa mga mata ni Marco ang isang uri ng ambisyon na hindi kayang punan ng pera ng mga Reyes, isang uhaw sa pagkilala. At doon nabuo ang kanyang plano. Ang aksidenteng pagkikita sa isang conference sa Cebu. Ang pagpapakita ng paghanga na hindi niya nakukuha kay Althea. Ang pagiging lahat ng bagay na hindi kayang ibigay ng asawa nito. Hindi ito mahirap. Dahil sa bawat pagtitig niya kay Marco, ang nakikita niya ay hindi isang lalaking minamahal niya, kundi isang susi. Ang susi para mabuksan ang gate na matagal nang nakasara para sa kanya. B, nakikinig ka ba? Bumalik si Bea sa kasalukuyan dahil sa boses ni Marco. Tumingin siya sa salamin sa kanilang dingding. Nakita niya ang sarili, ang babaeng gumawa ng lahat para makarating sa puntong ito. Oo naman, nakikinig ako. Sagot niya. Ang boses ay matatag na muli. Lumapit siya kay Marco. Hinawakan ang mukha nito. Huwag kang sumuko. Hindi ako ang kontrabida dito, Marco. At lalong hindi ikaw. Biktima lang din tayo. Biktima ng isang pamilyang makasarili. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Kinukuha ko lang kung ano ang para sa amin. Para sa atin. Biglang nagring ang cellphone daw ni Bea. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Good evening. Is this Miss Bea de la Cruz? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, this is she. Who's this? This is Attorney Salvador. I'm calling from the office of Diaz and Associates. Kumunot ang noo ni Bea. Hindi niya kilala ang abogadong yon. I'm sorry, I think you have the wrong number. No, ma'am. Mariing sabi ng abogado. I was instructed to call you. I am the legal counsel of Mr. Eduardo Reyes. Natigilan si Bea. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Ang abogado ng kanyang ama? Bakit siya tatawagan nito? Mr. Reyes, pagpapatuloy ng abogado,
would like to request a private meeting with you as soon as possible. Isang linggo pagkatapos ng insidente sa boardroom, nakaupo si Althea sa isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Bonifacio Global City, malayo sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Sa harap niya ay isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng simpleng polo shirt. Walang sino man ang mag-aakala na si Mr. David ay isa sa pinakamahusay na private investigators sa bansa. Inilapag ni Mr. David ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Lahat ng impormasyong hiniling mo, ma'am, nasa loob na niyan, sabi nito sa mahinang boses. Tumango si Althea at kinuha ang envelope, hindi niya ito binuksan agad. Sa loob ng isang linggo, sinubukan niyang isantabi ang galit at ituon ang sarili sa mga legal na hakbang. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Paano? Paano nag-cruise ang landas ng asawa niya at ng kapatid niya? Isang malaking kasinungalingan ang sagot ni Marco na nagkataon lang at hindi siya naniniwala sa mga pagkakataon. May particular ba akong dapat hanapin? Tanong ni Althea. Ang mga mata ay nakatitig sa envelope. Tingnan ninyo po ang mga travel itinerary at hotel bookings, ma'am. Mula 8 buwan na ang nakakaraan. Sagot ng investigador. At pagkatapos, ang mga litrato. Binuksan ni Althea ang envelope. Ang unang mga papel ay mga kopya ng flight manifest at mga resibo mula sa mga hotel. Mabilis na nag-scroll si Althea sa kanyang cellphone. Binuksan ang lumang kalendaryo ni Marco. Isang conference para sa mga arkitekto. Sa Cebu. 7 buwan na ang nakalipas, naalala niya ito. Umuwi si Marco mula sa biyaheng iyon na tila masigla, puno ng bagong inspirasyon. Nakita niya ang pangalan ni Marco sa flight manifest at ilang linya sa ibaba, Bea de la Cruz. Parehong flight. Tiningnan niya ang hotel booking, Shangri-La Mactan. Parehong hotel. Hindi pa ito sapat na ebidensya. Maaaring nagkataon lang talaga. Biglang bumalik sa alaala ni Althea ang gabi ng pag-uwi ni Marco mula sa Cebu. Nakaupo sila sa kanilang sala, umiinom ng alak. You won't believe it, love, sabi ni Marco noon. Ang mga mata ay kumikinang. I met someone, well, not really met. I bumped into her at the hotel lobby. She was so smart, so passionate about design. It was refreshing. Really? Who is she? Tanong ni Althea noon, masaya para sa asawa niya. Her name is Bea, sagot ni Marco, at uminom ng alak. It felt like destiny, parang matagal na kaming magkakilala. Destiny. Ang salitang yon ay tila isang mapait na lason na gumuhit-rihid sa lamunan ni Althea ngayon. Ibinaba niya ang mga dokumento at kinuha ang mga litrato na nakapaloob sa isang mas maliit na envelope sa loob. Ang unang litrato ay kuha mula sa CCTV ng hotel lobby sa Cebu. Nakatayo si Marco malapit sa reception, kausap ang isang kasamahan. At sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking halaman, nakatayo si Bea. Nagmamasid. Ang litrato ay may timestamp. Isang araw bago ang aksidenteng pagkikita nila. Ang sumunod na litrato, si Marco ay naglalakad sa pasilyo, nag-iisa. Sa likuran, ilang metro ang layo ay si Bea, sumusunod. Ang pinakamatinding ebidensya, isang serye ng mga litrato mula sa ibang anggulo ng CCTV. Nakatayo si Bea malapit sa isang kanto. Nakita niyang paparating si Marco. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, nagpanggap na may kausap at nagsimulang maglakad. Eksakto sa pagliko ni Marco, aksidente siyang bumangga dito. Nahulog ang mga gamit niya. Tinulungan siya ni Marco at doon sila unang nag-usap. Hindi ito tadhana. Ito ay isang bitag. Hindi ito isang simpleng affair na nagsimula sa isang pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong plano, isang pangangaso. At ang kanyang asawa, ang kanyang perpektong buhay, ang target. Ang galit na naramdaman ni Althea
Noong una niyang makita ang mga litrato sa kahon, ay walang-wala kumpara sa nag-aalab na puot na nararamdaman niya ngayon. Ang pagtataksil ay masakit, ngunit ang planadong paninira, iyon ay hindi mapapatawad. Nagsara ang mundo ni Althea. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isinara niya ang envelope. "Salamat, Mr. David," sabi niya. Ang boses ay nakakagulat na kalmado. "Ipadala mo na lang sa opisina ko ang bill." Tumayo siya at umalis nang hindi na lumilingon. Pag-uwi niya sa penthouse, kung saan wala nang bakas ni Marco, dumiretso siya sa kusina. Kumuha siya ng isang baso at nagsali ng malamig na tubig. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pilit niyang pinipigilan. Tinitigan niya ang baso ng tubig. Ang malinaw na likido. Ang kanyang refleksyon, isang babaeng niloko, isang babaeng pinagplanuhan, isang babaeng ginawang tanga, isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng sakit at galit. Sa isang iglap, ibinato niya ang baso sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-awngaw sa tahimik na penthouse kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito ang luha ng kalungkutan na una niyang naramdaman. Ito ay luha ng matinding puot. Napayuko siya, humahagulgol, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Pinaglaruan siya. At ang pinakamasakit, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay ay nagpagamit. Naging isang sunod-sunuran sa laro ng iba. Dahan-dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Itinaas niya ang kanyang ulo at muling tumingin sa kanyang refleksyon sa isang salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi nawasak. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha. Ang mga mata nito ay nagliliyab. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa countertop. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na ito, puno ng isang bagong layunin. Hinahanap niya ang pangalan ni Marco sa kanyang contacts. Nakita niya ito. "Marco, my love." Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago niya pinindot ang call button. 2 ring lang sinagot na ito. "Althea?" Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay puno ng pag-aalinlangan at gulat. Halatang hindi niya inaasahan ang tawag na ito. Humugot ng malalim na hininga si Althea at pinilit na gawing pinakamatamis at pinakamalambing ang kanyang boses, na parang bumabalik sa dating sila. "Marco," sabi niya. Ang bawat salita ay maingat na pinili. "Kamusta ka na?" Natahimik si Marco sa kabilang linya. Halatang naguguluhan sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. "Okay lang. Ikaw?" "Okay lang din." Pagsisinungaling ni Althea. "Naisip-isip ko lang, siguro tama ka. Siguro kailangan nating mag-usap para maayos to." Narinig niya ang biglaang pag-asa sa boses ni Marco. "Talaga, love? Gagusto mo? Pwede tayong magkita. Kahit saan. Kahit kailan." "Oo," sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay parang pulot na may nakatagong lason. "May alam akong isang tahimik na lugar para walang gulo, para malinaw nating mapag-usapan ng lahat." "Sige, sige. Sabihin mo lang." Mabilis na sagot ni Marco. Ngumiti si Althea. Isang nangiting hindi nakikita ni Marco. Isang nangiting nakakakilabot. "Magkita tayo," sabi niya. "Dahan-dahan. Tayong 3. Ang private wing ng St. Luke's ay tahimik. Masyadong tahimik para sa kaguluhang nagaganap sa isip ni Althea. Papunta siya sa meeting point na sinabi niya kay Marco, isang luma at abandonadong warehouse na pag-aari ng mga Reyes. Ngunit bago iyon, may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Kailangan niyang marinig. Ang lahat mula sa pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Hindi na niya naabutan ang kanyang tita Elena sa labas ng kwarto. Isang nurse na lang ang naroon.
Tumango ito sa kanya, isang senyales na pwede siyang pumasok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Don Eduardo. Hindi na ito nakahiga. Nakaupo ito sa isang silya malapit sa bintana, nakatanaw sa malayo. Mas matanda itong tingnan ngayon, mas mahina. Ang imahe ng makapangyarihang Don na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay biglang naglaho. Hindi lumingon si Eduardo, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. "Nandito ka," sabi nito. Ang boses ay mahina at pagod. Isinara ni Althea ang pinto. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pintuan. "Bago ko sila harapin, kailangan kong malaman mula sa'yo." Isang salita lang ang lumabas sa bibig niya. Isang salitang puno ng bigat ng 2 dekada. "Bakit?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eduardo. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang hiya at pagsisisi sa mga mata ng kanyang ama. "Walang sapat na dahilan, Althea," mahinang sabi nito. "Isang pagkakamali, isang gabi ng kahinaan." Ang nanay ni Bea, nagtatrabaho siya sa isa sa mga construction site natin noon sa probinsya. Bata pa ako noon, mapusok. "Pagkakamali?" Putol ni Althea, hindi na napigilan ng pait sa kanyang boses. "Papa, isang buong pamilya ang itinago mo sa akin. Isang kapatid. Hindi iyan pagkakamali. Desisyon niya na ginawa mo araw-araw sa loob ng mahigit 20 taon." Napayuko si Eduardo. Tama ka anak." Ikinuwento nito ang lahat. Ang takot na masira ang pamilya nila. Ang pagmamahal nito sa yumaong ina ni Althea at ang konsensya na unti-unting pumatay dito. Sinabi nito kung paano niya sinuportahan sa malayo si Bea at ang ina nito sa kondisyong mananatili silang anino. Isang sikretong magdadala ito sa hukay. "Pero bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Althea. Ang boses ay basag na. "Sa akin? Pagkatapos mamatay ni Mama? Akala ko ba ako na lang ang pamilya mo?" Dahil duwag ako, aminado ni Eduardo. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Natakot ako na kamumuhian mo ako. Natakot ako na masisira ang tingin mo sa akin, sa alaala ng mama mo. Pinili kong maging perpekto sa mata mo, kahit na ang kapalit ay isang malaking kasinungalingan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang pagiging duwag ko." Natahimik si Althea. Sa unang pagkakataon, hindi ang makapangyarihang Don Eduardo Reyes ang nakikita niya, kundi isang matandang lalaki na pagod na sa bigat ng kanyang mga kasinungalingan. May kung anong kumirot sa puso niya. Awa ba ito? O lalo lang pagkadismaya? Hindi niya alam. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong pagkaunawa. Isang mapait na pagkaunawa sa kahinaan ng taong inakala niyang bakal. Tumayo siya, handa nang umalis. Ang pag-uusap na ito ay hindi nagbigay ng kapayapaan. Nagbigay lang ito ng mas malinaw na larawan ng pagkawasak. "Althea, sandali." Napahinto siya. May kinuha si Eduardo mula sa bulsa ng kanyang roba, isang luma at maliit na susi na kulay tanso. "Ano yan?" tanong ni Althea. "Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, ang katotohanan na kahit ako ay takot harapin," sabi ni Eduardo. Ang boses ay nanginginig. "Pumunta ka sa lumang opisina ng mama mo sa bahay. May isang maliit na safe sa likod ng mga libro. Ito ang susi." Inabot nito ang susi sa kanya. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Althea. Malamig ang bakal sa kanyang palad. "Ano ang nasa loob?" Tumingin si Eduardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang kakaibang lungkot at babala. "Ang mga sulat at diary ng mama mo," sagot nito. "Pero mag-ingat ka, Althea." Huminga ito ng malalim. May mga sikreto na mas mabuting manatiling nakabaon. Ang gabi ay malalim na. Sa kanyang home office,
Sa tuktok ng penthouse na dati nilang pinagsasaluhan ni Marco, ang tanging liwanag ay mula sa dalawang malalaking monitor sa harap ni Althea. Ang katahimikan ay binabasag lang ng mahinang pag-type niya sa keyboard. Hindi na siya ang asawang umiiyak. Ngayong gabi, isa siyang estratehista. Sa isang screen ay nakabukas ang mga blueprint at financial projection ng Azure Sky Towers, ang proyektong buhay ni Marco. Naalala niya ang mga gabing ipinapaliwanag sa kanya ni Marco, ang bawat detalye, ang mga pangarap nito para sa gusaling iyon. Ang mga pillow talk na yon na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay mga bala na sa kanyang arsenal. Sa tulong ng isang loyalista sa accounting department, natagpuan niya ang hinahanap. Isang maliit na discrepancy, isang pagbabago sa supplier ng bakal na hindi dumaan sa tamang proseso, na aprubahan gamit ang pekeng pirma. Isang desisyon na ginawa ni Marco para makatipid at mapabilis ang proyekto, isang shortcut na ngayon ay magiging katapusan niya. Gumawa si Althea ng isang bagong email address, isang pangalan na walang pagkakakilanlan. Ang mensahe ay maikli, direkta at walang emosyon. To the esteemed members of the board and key investors, it has come to my attention that there are serious structural and financial anomalies within the Azure Sky Towers project. Please see attached files for your immediate and urgent review. A concerned stakeholder. Inattach niya ang mga ebidensya, ang pekeng purchase order, ang email trail, ang ulat mula sa isang independent structural engineer na palihim niyang kinuha. Pinindot niya ang send. Sa isang iglap, ang bombang ilang araw na niyang binuo ay pinakawalan na niya. Kinabukasan, habang umiinom siya ng kape, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang board member na kakampi niya. "It's done, Althea," sabi ng boses sa kabilang linya. "The board voted for immediate termination. Legal is preparing a case for corporate fraud. He's finished." "Thank you," simpleng sagot ni Althea bago ibaba ang tawag. Ilang sandali pa, isang notification mula sa kanyang bangko. Isang pagtatangkang mag-withdraw ng malaking halaga mula sa kanilang joint savings account. Access denied. Isang pagtatangka na gamitin ang supplementary credit card. Card blocked. Nilaro niya sa isip ang eksena. Si Marco, nagpapanik, sinusubukang kumuha ng pera. At si Bea, sa tabi nito, inaalok ang kanyang maliit na naipon na parang isang patak ng tubig na sinusubukang apulahin ng isang impyerno. Ang huling hakbang. Nang tumunog ang intercom ng kanyang penthouse, alam na niya kung sino iyon. Sa security monitor, nakita niya ang mukha ni Marco. Gusot ang damit, magulo ang buhok, ang mukha ay puno ng galit at desperasyon. "Althea, I know you're there! Open the damn door!" Sigaw nito, ang boses ay basag at malat sa speaker. "Mag-usap tayo. Please, Althea." Hindi sumagot si Althea. Dumiretso siya sa kanyang wine chiller, kumuha ng isang bote ng pinakamahal na Cabernet Sauvignon at nagsalin sa isang baso. Bumalik siya sa monitor, pinapanood ang pagwawala ni Marco sa labas ng kanyang pinto. "Huwag mo namang gawin to sakin!" Pagmamakaawa nito, ang galit ay napalitan na ng pagsusumamo. "Sinira mo na ang buhay ko. Ano pa bang gusto mo?" Itinaas ni Althea ang kanyang baso ng alak na parang isang tahimik na toast sa lalaking nasa screen. Dahan-dahan niyang pinatay ang volume ng intercom, hinahayaan ang mga sigaw ni Marco na maging isang tahimik na pelikula ng pagkawasak. Pagkatapos ng ilang minuto, sumuko rin si Marco. Napaluhod ito sa labas ng pinto, bago tuluyang tumayo at umalis na parang isang basang sisiw. Dinala ni Althea ang kanyang alak sa balkonahe. Mula doon, tanaw niya ang buong syudad, ang mga ilaw, ang buhay, ang tore ng Reyes Corporation. Naramdaman niya ang kapangyarihan, nanalo siya. Dinurog niya ang mga taong sumira sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang karangyaan sa kanyang paligid, isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman. Ang penthouse ay malaki, ngunit walang laman. Ang tagumpay ay matamis, ngunit may kasamang pait.
Nanalo siya sa digmaan, ngunit ang katahimikan sa kanyang tahanan ang tanging tropeo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-ring ang kanyang personal na cellphone. Hindi ito numero mula sa opisina, isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Dr. Alcaraz, ang doktor ng pamilya nila. Sinagot niya ito. "Hello, doctor?" "Miss Althea." Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay seryoso. Masyadong seryoso. "Pasensya na sa abala. Kailangan mong pumunta dito sa ospital. Ngayon na." "May nangyari ba kay Papa?" tanong ni Althea. Biglang kinabahan. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang nagpabigat sa hangin. "Dumating na ang resulta ng mga huling test niya," sabi ng doktor. "Althea, mas malala ito kaysa sa inaakala natin. Mas malala pa." Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa isipan ni Althea. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad na kanina lang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila mga walang kahulugang tuldok na lang ngayon. Ang bawat pagpreno ng sasakyan ay isang dagdag na pagpintig ng kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Mas malala pa sa inaakala natin. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Pagdating niya sa opisina ni Dr. Alcaraz, ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila tumagos sa kanyang balat. Naupo siya sa silyang na sa tapat ng mesa ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. "Althea," panimula ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng habag. Inilapag nito ang isang folder sa mesa. "Pinagsama-sama na namin ang resulta ng biopsy at ng mga huling scan ng iyong ama." Huminga ito ng malalim. "We found a malignancy in his pancreas. Stage 4 na ito, Althea, at kumalat na sa atay niya." Hindi agad na proseso ni Althea ang mga salita. Malignancy. Stage 4. Kumalat na. Mga salitang narinig na niya dati sa mga pelikula, ngunit hindi niya akalaing maririnig niya sa totoong buhay para sa kanyang ama. Anong ibig sabihin niyan?" tanong niya. Ang boses ay mahina, na parang hindi kanya. "May chemotherapy, di ba? Radiation, may operasyon." Umiling si Dr. Alcaraz ng marahan. Sa estado niya ngayon at sa bilis ng pagkalat, hindi na kaya ng katawan niya ang agresibong treatment. Palliative care na lang ang maibibigay natin to manage the pain, to give him comfort. Gaano katagal?" bulong ni Althea. Takot marinig ang sagot. Tinitigan siya ng doktor sa mata. "Hindi tayo sigurado. Ngunit kung pagbabasihan natin ang lahat, ilang buwan na lang. Siguro mas maikli pa." Parang isang malakas na kampana ang tumunog sa loob ng tenga ni Althea. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo. Ang malamig na pakiramdam ay gumapang mula sa kanyang mga paa, pataas sa buong katawan niya. Tumayo siya, hindi na maalala kung paano. Naglakad siya palabas ng opisina na parang isang robot. Hindi niya namalayan ang pagtawag ng doktor sa kanyang pangalan. Sa tahimik at puting pasilyo ng ospital, doon siya bumigay. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang lakas na ipinakita niya sa boardroom, ang lamig na ipinakita niya kay Marco. Ang lahat ng yon ay naglaho. Walang luhang lumabas sa una, isang malalim at tahimik na kirot lang. Ang mga imahe ng kanyang paghihiganti ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang mukha ni Marco sa security monitor, puno ng desperasyon, ang takot sa mga mata ng board members, ang matamis na pakiramdam ng tagumpay habang umiinom siya ng alak sa kanyang balkonahe. Lahat ng yun ngayon ay parang isang masamang biro. Nagsimula siyang umiyak. Tahimik sa una, pagkatapos ay naging mga hikbi na hindi niya mapigilan. Napahawak siya sa kanyang dibdib na parang sinusubukang pigilan ang puso niyang madurog. Anong silbi ng lahat ng ito?
Anong kwenta ng pagpapabagsak niya kay Marco? Anong halaga ng panalo niya kung sa huli, ang nag-iisang taong natitira sa pamilya niya ay mawawala rin? Habang abala siya sa pagsira sa buhay ng iba, unti-unti namang namamatay ang sarili niyang ama. Pagkatapos ng ilang minuto, naubos ang kanyang mga luha. Ang natira ay isang nakakabinging kahungkagan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ng kanyang ama. Sa siwang ng pinto, nakita niya ito. Nakahiga, nakatingin sa kisame. Mukha itong mas matanda, mas payat, mas nag-iisa. Hindi ito ang makapangyarihang Don Eduardo Reyes. Ito ang kanyang papa. Ang kanyang papa na malapit nang mamatay. Bigla niyang naalala ang huli nilang pag-uusap. Ang luma at tansong susi na nasa loob ngayon ng kanyang wallet. Ang mga salita ng kanyang ama. May mga sikreto na mas mabuting manatiling nakabaon. Ang lahat ng galit niya para sa pagtataksil, para sa mga kasinungalingan, ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang determinasyong pinakain ng galit. Iba na ito. Isang determinasyong isinilang mula sa sakit at pagkawala. Hindi na tungkol sa paghihiganti, hindi na tungkol sa panalo. Tumingin siya sa kawalan, sa puting pader ng ospital. Oras na para tapusin ang lahat. Bulong niya sa sarili. Isang pangakong hindi na para sa pagwasak, kundi para sa paghahanap ng katotohanan bago mahuli ang lahat. Walang saysay ang paghihintay. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng doktor, hindi na bumalik si Althea sa penthouse. Dumiretso siya sa lumang bahay ng mga Reyes sa Alabang, ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na iniwan niya nang magpakasal sila ni Marco. Ang hangin sa loob ay amoy luma. Isang pinaghalong amoy ng lumang kahoy, alikabok, at mga alaala. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na parang mga multo mula sa nakaraan. Diretso siyang umakyat sa ikalawang palapag sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang lumang opisina ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Tulad ng inaasahan niya, halos walang nagbago. Ang malaking mahogany desk, ang mga bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa sining at panitikan. Ang lahat ay nababalot sa manipis na alikabok, isang testamento ng panahong lumipas. Nilapitan niya ang bookshelf na binanggit ng kanyang ama. Sa likod ng isang set ng mga encyclopedia, nakita niya ito. Isang maliit at itim na bakal na safe, nakabaon sa pader. Kinuha niya mula sa kanyang wallet ang tansong susi. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusuot ito sa keyhole. Sa isang pagpihit, narinig niya ang isang malutong na click. Pagbukas niya ng pinto ng safe, ang una niyang nakita ay ilang mga lumang photo album. Ngunit sa ilalim nito ay ang kanyang hinahanap. Isang tumpok ng mga leather-bound na journal na katali ng isang kupas na laso. Mga diary ng kanyang ina. Umupo siya sa sahig na maalikabok, isinandal ang likod sa malamig na pader, at kinalas ang tali. Binuksan niya ang unang journal. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante at pamilyar. Ang mga unang pahina ay puno ng saya, mga kwento tungkol sa kanya, tungkol sa mga pangarap nila bilang isang pamilya. Ngunit habang lumilipat siya sa mga susunod na taon, unti-unting nagbago ang tono. October 12, 1997, may anino sa ating tahanan. Hindi ko ito nakikita, ngunit nararamdaman ko. Isang lamig sa bawat yakap ni Eduardo. Isang pag-iwas sa kanyang mga mata. Napahinto si Althea sa paghinga. Ito ang taon bago ipanganak si Bea. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bawat pahina ay isang bagong sugat sa kanyang puso. Nakasulat doon ang pagkakatuklas ng kanyang ina sa lihim ni Eduardo. Ang sakit, ang galit. Ang mga gabing umiiyak ito
ng mag-isa sa loob ng opisinang ito. Ngunit ang kasunod na entry ang nagpabago sa lahat. March 5, 1999. Nakikita ko siya, ang babae, at ang kanyang anak. Isang musmos na walang kasalanan. Naisip kong umalis. Naisip kong isumbat ang lahat kay Eduardo. Ngunit pagtingin ko sa natutulog na mukha ng aking Althea, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang mundong binuo ko para sa kanya ay gawa sa babasaging salamin? Ang pag-alis ko ba ay magbibigay ng kapayapaan? O lalo lang magdudulot ng sakit sa inosenteng puso niya? Sa ilalim ng mga journal, may isang sobre na may nakasulat na pangalan niya. Para sa aking Althea, isang liham na hindi na ipadala. Binuksan niya ito. Anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay alam mo na ang mga sikretong pilit kong itinago. Patawarin mo ako kung pinili kong manahimik. Ngunit huwag mong isipin na ito ay dahil sa kahinaan. Pinili ko ito dahil sa pagmamahal. Pinili kong manatili para sa'yo. Pinili kong buuin ang ating pamilya, kahit na basag, dahil naniniwala akong mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa sarili kong sakit. Huwag mong hayaan na ang pagkakamali ng iba ang magdikta ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na ang galit ang maging tahanan ng iyong puso. Ang tunay na lakas, mahal kong Althea mo, ay hindi na sa paghihiganti, kundi sa pagpili ng kapayapaan para sa sarili mong puso. Mahalin mo ang iyong sarili ng higit sa lahat. Iyan lang ang tanging hiling ko. Bumagsak ang mga luha ni Althea sa lumang papel. Hindi na ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng pag-unawa, ang kanyang ina. Ang babaeng inakala niyang isang biktima ay isa palang mandirigma na lumaban sa sarili nitong paraan. Sa pamamagitan ng pag-ibig at sakripisyo, isinara niya ang journal. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Ang lahat ng kanyang paghihiganti ay biglang naging napakaliit at walang kabuluhan kumpara sa ipinakitang lakas ng kanyang ina. Bumalik siya sa ospital. Ang araw ay sumisikat na. Pagpasok niya sa kwarto, natutulog ang kanyang ama. Lumapit siya sa kama, umupo sa silyang nasa tabi nito. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang ama hindi bilang isang manloloko, kundi bilang isang taong may pagkakamali, isang taong minahal at pinatawad ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay nito. Naramdaman ni Eduardo ang kanyang pagdating. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Nang makita siya nito at ang kamay niyang nakahawak sa kanya, isang butil ng luha ang gumulong sa gilid ng mga mata nito. Althea, bulong nito, ang boses ay paos. Nabasa mo. Tumango si Althea, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Opo, Papa. Huminga siya ng malalim. At naiintindihan ko na. Sa sandaling iyon, sa pagitan nilang dalawa, walang sisihan, walang galit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Biglang bumukas ng marahan ang pinto ng kwarto, napalingon sila pareho. Nakatayo doon si Bea, may hawak na isang basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Natigilan ito nang makita si Althea na nakaupo sa tabi ng kanilang ama. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang eksena sa harap niya ay malayo sa inaasahan niyang makita. Ang biglaang paglitaw ni Bea sa pintuan ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng heart monitor na nakakabit kay Don Eduardo. Natigilan si Bea. Ang hawak na fruit basket ay tila naging isang mabigat na harang sa pagitan nilang tatlo. Si Althea ang unang bumasag sa katahimikan. Binitawan niya ng marahan ang kamay ng kanyang ama at tumingin ng diretso kay Bea. Wala nang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagod. Pasok ka, sabi ni Althea. Ang boses ay kalmado at pantay.
Nag-aalangang pumasok si Bea. Dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran niya. Inilapag niya ang basket sa isang maliit na mesa sa sulok na parang hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Althea patungo sa nakahigang si Eduardo. Narinig ko ang nangyari, mahinang sabi ni Bea. Ang tingin ay nakatutok sa sahig. Gusto ko lang, kamustahin siya. Tumango si Althea. Nagpapahinga siya. Muling bumalot ang katahimikan. Ang tensyon ay halos nahihipo. Ito sana ang perpektong pagkakataon para sa isang matinding komprontasyon, para isumbat ang lahat ng kasalanan. Ngunit para kay Althea, tapos na yon. Ang mga salitang puno ng galit ay parang mga abo na lang ngayon. Walang bigat, walang saysay. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Marco. Mukha siyang mas lalong gusot kaysa dati. Natigilan siya nang makita ang eksena sa harap niya. Si Althea at si Bea, nasa iisang kwarto, kasama ang ama nito. Ang kanyang isip ay agad na naman na puno ng paranoia. Anong nangyayari dito? Tanong ni Marco. Ang boses ay puno ng pagdududa. Tumingin siya kay Althea, mamian na Althea. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano na namang plano to, Althea? Isang family reunion bago mo kami tuluyang ibaon sa lupa? Hindi natinag si Althea sa akusasyon. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Bea. Ang 2 taong nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lang ay 2 taong naliligaw, na biktima rin ng mga pangyayari at ng kanilang sariling mga desisyon. Umupo kayo, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay may awtoridad, ngunit walang galit. May kailangan tayong tapusin. Nagkatinginan si Marco at Bea, ngunit sumunod din. Umupo sila sa maliit na sofa na parang 2 estudyanteng pinapagalitan ng prinsipal. Tumayo si Althea at tumingin sa bintana. Pagod na ako. Panimula niya. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Pagod na ako sa galit, sa paghihiganti, sa lahat ng ito. Lumingon siya at hinarap silang 2. Marco, sabi niya, pupuntahan ko ang abogado ko bukas. Ipapahinto ko na ang kaso laban sa'yo. Natigilan si Marco. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Gulat, pagkalito. Hindi niya ito inaasahan. Pagkatapos, tumingin si Althea kay Bea. At sa Reyes Corporation, aalis na ako. Ibebenta ko ang shares ko. Kayo na ang bahala kung anong gagawin ninyo sa gulo na iniwan ko. Hindi na ako interesado. Bakit? Sa wakas ay naitanong ni Marco, hindi makapaniwala. Bakit mo to ginagawa? Ito na yung gusto mo, di ba? Ang makita kaming nagdurusa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Oo, yan ang gusto ko noon. Pero habang abala ako sa pagsira sa inyo, hindi ko namalayan na mas sinisira ko pala ang sarili ko. At ang pinakamahalaga sa lahat, tumingin siya sa kanyang natutulog na ama. Nawawalan ako ng oras. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo. Paglilinaw niya, ang kanyang tingin ay bumalik sa kanila. Matatag at walang pag-aalinlangan. Ginagawa ko to para sa kanya at para sa akin. Para sa kapayapaan na ninakaw ninyo. Na ninakaw ko rin sa sarili ko. Katahimikan. Si Marco ay hindi makapagsalita. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang biglaang pagbabago. Ngunit si Bea, dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagiging palaban o ng pagiging biktima. Ang tanging makikita lang ay isang malalim na pagsisisi. Sorry. Isang salita lang. Hindi ito isang paghingi ng tawad na naghihintay ng kapalit. Ito ay isang pag-amin. Isang simpleng pag-amin ng kasalanan. Tumingin si Althea sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang kanyang karibal.
kundi ang kanyang kapatid, isang babaeng nagkamali rin tulad ng kanilang ama. Tumango si Althea bilang pagtanggap, hindi ng pagkakaibigan, kundi ng katotohanan. Naglakad siya patungo sa pinto. "Teka, Althea, saan ka pupunta?" tanong ni Marco. Tumatayo na rin. "Anong mangyayari sa atin?" Huminto si Althea sa may pintuan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanila. Hindi na siya lumingon. "Ang buhay ninyo, sa inyo na," sabi niya. Ang bawat salita ay isang paglaya. "Ang sa akin ay sa akin." At pagkatapos ay lumabas na siya. Isinara ang pinto sa likuran niya. Naglakad siya sa mahabang pasilyo ng ospital, palayo sa kwartong yon, palayo sa nakaraan. Bawat hakbang niya ay mas magaan kaysa sa nauna. Pagdating niya sa entrance ng ospital, bumukas ang automatic glass doors. Bumungad sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang plano. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi na mahalaga yon. Malaya na siya. 6 na buwan na ang lumipas. Ang damo sa Manila Memorial Park ay lunti ang luntian. At ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga pangalang nakaukit sa marmol. Nakatayo si Althea sa harap ng isang puntod. Ang hangin ay marahang nagpapagalaw sa laylayan ng kanyang simpleng puting bestida. Inilapag niya ang isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw ng damo. "Hi, Pa!" bulong niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kasama mo na ba si Mama dyan? Sana hindi na kayo nagtatalo." Naging payapa ang mga huhuling araw ni Don Eduardo. Sa piling ni Althea, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap, magpatawad, at magpaalam ng walang bigat sa dibdib. Umalis ito ng tahimik, hawak ang kamay ng kanyang anak. "Nagawa ko na po," pagpapatuloy ni Althea. "Naitayo ko na. Maliit lang siya, Papa. Hindi kasing laki ng mga gusali mo. Pero sa akin, ito na ang pinakamalaking tore sa buong mundo." Tumayo siya at pinagpaga ng kanyang bestida. Tumingin siya sa pangalan ng kanyang ama at sa tabi nito, ang pangalan ng kanyang ina. Sa wakas, magkasama na sila at sa wakas, malaya na rin siya. Ang Kanlungan Art Gallery ay isang maliit na espasyo sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Puno ito ng liwanag na nagmumula sa malalaking bintanang salamin. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amoy ng bagong pinturang langis, lumang kahoy at bagong timplang kape mula sa katabing coffee shop. Inaayos ni Althea ang isang malaking abstract painting sa pader. May kaunting alikabok sa kanyang pisngi at bahid ng pintura sa kanyang kamay, ngunit ang nangiti sa kanyang mukha ay totoo. Isang nangiting hindi na kailangang planuhin. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong binuo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ibinenta niya ang lahat ng shares niya sa Reyes Corporation, tinalikuran ang karangyaan ng Villa Esmeralda at ginamit ang pera para sundin ang isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. "Ang ganda," sabi ng isang boses mula sa kanyang likuran. Isang matandang babae ang nakatingin sa painting na kanyang inaayos. "Salamat po," sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng init. Gawa po iyan ng isang batang artist mula sa Paete. Lumabas siya sandali para bumili ng kape. Ang maliit na coffee shop sa tabi ng kanyang gallery ay naging paborito niyang tambayan. Simple lang ang lugar, malayo sa mga mamahaling restaurant na dati niyang pinupuntahan. Habang naghihintay ng kanyang order, napatingin siya sa babaeng nasa likod ng counter. Nakasuot ito ng simpleng brown na apron. Ang buhok ay nakatali sa isang magulong bun. Nagtatrabaho ito ng maayos. Kinukuha ang mga order, naghahanda ng kape. Ang bawat galaw ay puno ng focus. Nang iabot nito ang sukli sa isang customer, nagtama ang kanilang mga mata. Si Bea. Sa isang iglap, ang mundo ay tila huminto. Walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Wala na ang mamahaling damit ni Bea,
wala na ang mapanuksong ng ngiti. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay simple lang, at sa kanyang mga mata may isang kapayapaan na hindi niya nakita noon. Walang ngumiti, walang kumaway, ngunit may isang marahang pagtango mula kay Althea at isang marahang pagtango pabalik mula kay Bea. Isang pagkilala, isang tahimik na pag-amin na pareho silang nagsisimula muli sa kani-kanilang paraan. Kinuha ni Althea ang kanyang kape at lumabas na ng shop. Habang naglalakad pabalik, isang itim na kotse ang huminto sa tapat niya. Naghihintay na tumawid siya sa pedestrian lane sa loob ng isa pang sasakyan sa kabilang kalsada na nahagip ng kanyang tingin. Nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Marco. Papasok ito sa isang maliit at hindi gaanong kilalang office building. Ang kanyang suot ay simple na lang. Ang kanyang balikat ay tila may kabigatan. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay determinado. Nagsisimula muli mula sa wala. Hindi na kumirot ang puso ni Althea. Wala nang galit. Wala na kahit ano. Isa na lang siyang estranghero mula sa isang malayong kabanata ng kanyang buhay. Bumalik siya sa kanlungan. Ang hapon ay unti-unti nang nagiging gabi. Bago isara ang gallery, huminto siya sa harap ng isang particular na painting sa gitna ng espasyo. Ito ay isang obra na naglalarawan ng isang phoenix, isang mitolohiyang ibon na muling isinilang mula sa sarili nitong abo. Ang mga kulay nito ay nag-aalab, pula, kahel, at ginto. Sumisibol mula sa isang tumpok ng kulay abong-abo sa ilalim. Tinitigan niya ito ng matagal. Naalala niya ang babaeng umiiyak sa sahig ng kanyang penthouse, ang babaeng puno ng galit sa boardroom, ang babaeng nawalan ng lahat sa pasilyo ng ospital. Ang mga bersyon na yon ng kanyang sarili ay parang mga abo na lang ngayon. At ang babaeng nakatayo dito ngayon, sa gitna ng kanyang munting santuwaryo, na napapaligiran ng sining at kapayapaan. Siya ang phoenix, napangiti si Althea. At sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay para lamang sa kanya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Althea. Maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula sa simula hanggang sa wakas. Ang bawat sandali na inyong inilaan upang samahan si Althea sa kanyang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa amin. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Layunin kong isulat, hindi lang isang kwento ng pag-ibig, kundi isang kwento ng pagbangon, isang salamin ng katotohanan na ang buhay ay hindi perpekto at kung minsan, ang mga taong pinakamamahal natin ang siyang nagdudulot ng pinakamatinding sakit sapagkat ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating mga sarili. Naway sa paglalakbay ni Althea, nakita ninyo na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. At ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling pagbuo sa ating sarili matapos mawasak. Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga hanggang sa susunod nating kwentuhan. Mula sa inyong lingkod, Pusong Pinoy Tales.